Wala sa sariling napatitig ako kay Dominic. In fairness sa kanya, marunong na siyang makiusap ngayon. Isa pa, maayos siyang nakikiusap sa akin ngayon, kaya sino ba naman ako para hindi siya sa pagbigyan? Sa kabila ng mga nangyari sa amin at paghihirap ko sa mga kamay niya, hindi pa rin maitatanggi na siya ama ng mga anak ko. Hindi naman pwedeng suluhin ko lang ang mga bata, dahil darating at darating din ang araw na maghahanap sila ng ama, at ayaw kong ipagkait sa kanila ang tungkol sa bagay na ito. Ayaw kong maging makasarili kapag kapakanan ng mga bata ang pag-uusapan. Hindi naman porket pagbibigyan ko siya ngayon ayos na kami. Hindi ganoon iyon dahil maninindigan pa rin ako na hindi na ako babalik sa kanya. Tama na ang minsang pagdurusa sa mga kamay niya. Pipilitin kong maging masaya at itutuon ko ang buo kong oras sa negosyo at sa mga anak ko. Wala na akong balak na pumasok sa isang relasyon. Okay, ikaw pa rin naman ang ama nila at ayaw kong ipagkait sa kanila ang tungkol sa bagay na ito, lalo na sa iyo, dahil kahit na ano pa ang mangyari, may karapatan ka din sa kanila, sagot ko kay Dominic. Kaagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi nito at akmang hahawakan ako nito sa kamay pero mabilis akong umiwas at nakababa ng kotse. Hindi ko nahahayan pa nalandiin niya ako. Napakarupok ko pa naman pagdating kay Dominic kaya hangat kaya kong iiwas talaga ako. Nagulat pa si Mama Ashley nang mapansin niya ang pagdating ko kasama ni Dominic. Kaagad namang nagbigay ng galang si Dominic dito kaya kahit papaano, nakaramdam din ako ng kapanatagan ng kalooban. Ma, gusto niyang makita ang mga bata. Imporma ko kay Mama kaya kaagad itong napatitig kay Dominic. Kita ko ang pag-aalangan sa mga mata nito bago tumango. Ganoon ba? Nasa nursery room ngayon, nakangiting sagot ni Mama sa amin. Kaagad ko namang yaya si Dominic na puntahan sila, kaya kaagad itong sumunod sa akin. Habang naglalakad ako, ramdam na ramdam ko ang mga mata ni Dominic mula sa likuran ko. Ano kaya ang tumatakbo sa isipan niya ngayon? Lumayo ako sa kanya at siguro naman natupad din ang gusto niya na magkaanak sa ibang babae. Lisipin ko pa lang ang tungkol sa bagay na ito, parang naninikip na ang dibdib ko. Huminga pa ako ng malalim upang maibsan ang nagbabadyang sama ng loob na nararamdaman ko. Pagdating sa pintuan ng nursery room muli kong tinitigan si Dominic. Kita ko kung gaano ito kaseryoso, kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Hindi naman siguro gagawa ng mga bagay si Dominic na hindi ko magugustuhan dahil pinagbigyan ko naman siya sa hiling niya ngayon. Ready, tanong ko sa kanya kaya kaagad itong napatango. Kita ko ang kaba sa kanyang mukha, kaya hindi ko maiwasang magtaka. Nakakaramdam din pala ng kaba ang isang Dominic de la Fuente. Never ko kasing nakita sa kanya ito dati. Baka nga nagbago na siya. Ewan pero kahit na nagbago na siya, mahirap pa rin magtiwala sa panahon ngayon. Naka-moved on na ako at gusto ko nang ituloy-tuloy iyon. Mas masaya ang buhay ko kung walang asawang iniisip. Although mahal ko pa rin siya, pero hanggang doon na lang iyon. Pagkapasok namin sa loob ng nursery room, kaagad na tumamapad sa mga mata ni Dominic ang natutulog na kambal naming mga anak. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata habang naglalakad palapit sa kama kung saan natutulog ang dalawang bata. Siniyasan ko muna ang dalawang yaya na nagbabantay sa mga anak ko na lumabas muna na kaagad namang tumalima. Ibibigay ko kay Dominic ang privacy para makasama ang kambal naming anak. Kahit gaano pa siya kasama, hindi pa rin maitatanggi na may anak kami at kung magiging mabuti naman siyang ama, hinding-hindi ko ipagkakait sa kanya ang mga bata. God, they are so beautiful, narinig ko pang sambit ni Dominic habang nakatunghay sa natutulog naming mga anak. Napansin ko pa ang sunod-sunod na pagpatak ng luha sa kanyang mga mata sa bayu ko para bigyan ng halik ang mga bata. Hindi ko naman maiwasan na maluha dahil sa nasaksihan. Parang pinipiga ang puso ko sa nakikita ko ngayon. Pwede ko ba silang buhatin, baling pa nito sa akin? Kaagad naman akong tumango. You can do whatever you want. Ikaw ang daddy nila, naluluha kong sagot isang masayang ngiti ang gumuhit sa labi ni Dominic bago nito binuhat ang isa sa mga kambal. Kaagad naman nagising si Brianna. Siya ang naunang buhati ni Dominic at kaagad itong tumitig sa mukha ng kanyang ama. Dada, kaagad na banggit ni Baby Brianna na lalong nagpaiyak kay Dominic. Dinig na dinig ko ang pagsinghot nito habang mahigpit na nakayakap sa anak namin. Yes, ako nga. I am your daddy. Sagot nito. Daday. Daaday, paulit-ulit na bigkas ni Brianna habang umiiyak.
Kaagad na yumapos ang malilit nitong braso sa liig ng kanyang ama. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak dahil sa nasaksihan. Masarap sa mga mata ang nakikita ko ngayon. Hindi ako nagsisisi na pinagbigyan si Dominic na makita niya ang mga anak namin. Kung hindi man siya naging mabuting asawa sa akin, siguro naman magiging mabuti siyang ama. Ito ang matagal niya ng pangarap. Ang magkakaroon ng anak at kahit na hindi na magiging maayos pa ang pagsasama namin, proud pa rin ako dahil naibigay ko ang gusto niya. Masyadong masarap sa mga mata habang pinagmamasdan ko sila Dominic at ang mga anak namin. Hindi ko akalain na ganito kainit ang magiging pagtanggap ni Dominic sa mga bata. Walang pagsidla ng tuwa ang nararamdaman ng puso ko habang pigil ko na ang sarili ko na maiyak. Pagkatapos nitong kargahin si Baby Brianna Luis, si Brian Adam naman ang kanyang pinagbalingan ng pansin at pinupog ng halik ang pisngi. First time kong nakitang lumuha si Dominic kaya hindi ko maiwasang mapatitig dito. Anak lang pala namin ang makakapagpaiyak sa kanya eh. Kaagad akong napalapit sa kanila nang marinig ko ang pag-iyak ni Baby Brianna. Hindi marahil nito matangap na saglit siyang ibinaba ng daddy niya para ang kapatid naman niya ang kargahin. Nagsiselos siya. Kaagad kong sambit kay Dominic sabay buhat kay Baby Brianna at isinayaw-sayaw. Napansin ko pa ang pagtitig sa akin ni Dominic pero hindi ko na binigyang pansin pa. Tumalikod ako dito habang pilit kong pinapatahan si Baby Brianna na lalo pang lumakas ang pag-iyak dahil gusto niyang ang daddy niya ang magkarga sa kanya. Talaga bang selosa siya? Narinig ko pang tanong niya. Kaagad naman akong tumango. Gusto niya nasa kanya ang atensyon ng lahat. Mabuti na lang at mabait iyang si Adam. Hindi mareklamo di. Nakangiti ko namang sagot. Kung ganoon, sobrang nahirapan ka sa pag-aalaga sa kanila? Ni hindi man lang kita natulungan, sagot nito. Parang gusto ko tuloy maiyak sa sinabi niya. Talaga bang si Dominic ang nagsasalita ngayon? Bakit parang ang laki na ng ipinagbago niya? Kaya ko naman. Isa pa mga anak ko sila at masaya akong alagaan sila. Nakangiti kong sagot sa kanya. Mabuti na lang at tumigil na sa pag-iyak si Baby Brianna. At least nagkakausap kami ng maayos ni Dominic ngayon. Alam kong marami akong nagawang pagkakamali sa iyo, Trex. Hindi kita pipilitin na patawarin ako dahil alam kong hindi sapat ang salitang sorry sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa ko sa iyo. Pero sana, hayaan mo akong makasam ang mga anak natin palagi. Iyan lang ang pakiusap ko at sana pagbigyan mo ako, sagot nito sa akin. Kita ko sa mga mata niya ang sensiridad, kaya hindi ko maiwasan na mapalunok ng laway sa hindi maipaliwanag na damdamin na biglang umusbong sa puso ko. Ano ang nangyari kay Dominic? Bakit parang ang laki na ng ipinagbago niya? Bakit hindi ko na nakikita sa kanya ang dating Dominic na malupit? Of course, ikaw pa rin naman ang ama nila, kaya nasa sa iyo ang lahat ng karapatan para maalagaan at makasama sila, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Kaagad ko namang napansin ang pagkislap ng tuwa sa mga mata nito at matamis nitong pagngiti. Bigla ko tuloy naramdaman ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Thank you, Trex. Hindi ko akalain na sa kabila ng mga nagawa kong pagkakamali sa iyo, magawa mo pa ring ibigay sa akin ang aking hiling, sagot nito habang naglalakad palapit sa akin. Kaagad naman akong napaatras kaya natigilan ito sabay ngiti. I understand. Sorry, sagot nito habang bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Ginagawa ko ito para lang sa mga bata. Sana maintindihan mo, wika ko sa kanya. Natigilan ito sabay tango. Ang kaninang masayang aura nito ay biglang napalitan ng lungkot. Pilit ko namang inignora iyon. Hindi na kami babalik sa dati at kaya ko lang naman siya pinapasok dito sa bahay dahil lang sa mga anak namin. Wala nang iba. Sulitin mo na ang time na kasama sila ngayong araw. Liwan muna kita dito para makabonding sila. Wika ko kay Dominic at muling inilapag sa kama si Baby Brianna at mabilis na lumabas ng nursery room. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at parang suffocate ako sa mga titig ni Dominic. Sabi ko naman kasi, marupok ako at kailangan ko talagang pigilan ang sarili ko. Pagkalabas ko ng nursery room, nagmamadali akong bumaba ng kusina. Binuksan ang ref at dali-daling uminom ng malamig na tubig. Mabuti naman at nakausap mo na ang asawa mo. Muntik ko pang mabitawan ang hawak kong baso nang bigla kong narinig na nagsalita si Mama sa likuran ko. Dali-dali ko itong nilingon at pilit nang inisyan. Ma naman! Hindi ko na siya asawa, angal ko sa kanya.
Kaagad naman itong natawa. Hindi pa kayo divorce kaya mag-asawa pa rin kayo, sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na mapaisip. Kahit na hindi pa kami divorce ni Dominic, as long as hiwalay na kami, hindi pa rin maituturing na mag-asawa kami. Ayaw ko na kayang balikan pa ang mga nangyari sa akin noon, kaya hindi ko nahahayaan pa na muling makapasok siya sa buhay ko. Kaya lang naman siya nandito dahil sa mga bata and thank you po, dahil hindi kayo nagalit sa akin, sagot ko naman. Trixie, hindi ka namin hihimasukan sa lahat ng mga desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Lalo na kung kapakanan ng mga apo ko ang involved. Pero sana, sa pagkakataon na ito, mag-ingat ka na. Ayaw ko nang makita pa ulit na nasasaktan ka, sagot ni Mama sa akin. Alam ko po at salamat. Hayaan niyo po, sa pagkakataon na ito, magiging wais na po ako sa lahat ng mga desisyon na gagawin ko. As long as masaya ang mga anak ko, malaya si Dominic na mabisita ang mga anak namin pero hindi po ibig sabihin nito na babalik na ako sa kanya, sagot ko naman. Naging maayos naman ang pagdalaw ni Dominic sa mga bata. Wala naman siyang mga bagay na ginawa na hindi ko nagustuhan. Halos ayaw na din itong umalis sa tabi ng mga anak namin at naabutan pa siya ni Papa Ryder sa bahay pagka-uwi galing sa opisina. Good evening sir, narinig ko pang bati ni Dominic kay Papa. Hindi ko tuloy mapigilan ang magtaka. Talaga bang sir ang tawag niya kay Papa? Pero bakit? Sa bagay, simula nang maging mag-asawa kami ni Dominic never kong narinig mula sa mga bibig niya na tinawag niyang Papa si Papa Ryder. Hindi na din naman ako nagtanong dahil masyado akong nalunod sa pagmamahal na nararamdaman ko para kay Dominic. Walang mas mahalaga sa akin noon kundi siya lang. Mabuti naman at nabisita mo din ang mga apo ko. Dito ka na kumain ng dinner. May pag-uusapan tayo, seryoso namang sagot ni Papa. Hindi ko tuloy maiwasan na magtaka. Sa totoo lang, gusto ko na sanang umalis na si Dominic. Naiilang ako sa mga titig niya. Habang nagtatagal siya dito sa mansion, lalo naman akong nakakaramdam ng kakaiba sa sarili ko. Ewan ko ba unti-unti na naman yata akong kinain na karupukan. Wala ka bang ibang pupuntahan? Kanina ka pa dito ah. Hindi ka ba hahanapin ng, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang biglang sumagot si Dominic. Don't worry, walang maghahanap sa akin. Hawak ko ang sarili kong oras at malaya kong gawin kung anuman ang gusto ko. Isa pa, gusto ko pang makasama ang anak natin kaya sana naman pagbigyan mo ako, nakangiting sagot ni Dominic. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalunok ng aking laway. Talaga bang nagbago na siya? Bakit parang nag-iba na siya ngayon? Hindi siya ganito dati. Kahit na maayos ang pagsasama namin noon hindi ko siya nakikitang palaging nakangiti. Pero ngayon, bakit parang normal na lang sa kanya ang umiti? Mabilis na lumipas ang oras. Kagaya ng paanyaya ni Papa kay Dominic sa amin na siya kumain ng hapunan. Naging awkward tuloy sa akin ang mga sumunod na sandali. Paano ba naman kasi panaisulyap sa akin si Dominic? May kakaibang damdamin din akong nababasa sa mga titig nito, kaya hindi ko tuloy malasahan ang kinakain ko. Trixie, bakit parang tamilmil ka yata? Hindi mo ba nagustuhan ang mga pagkain na ipinahanda ko? Narinig ko pang tanong sa akin ni Mama. Nagtatanong ang mga matang tumitig sa akin si Dominic, kaya wala sa sariling napayuko ako, habang laro ko ang kutsara at tinidor. Masama ba ang pakiramdam mo? Pwede kong ipatawag ang personal doctor ng mga De La Fuente, sagot naman ni Dominic. Baka sa boses nito ang pag-alala na siyang lalong ikinatamimi ko. Baka naman masyado kang napagod sa kakaalaga sa mga bata. Wala ka naman dapat nang ipag-aalala dahil may mga iayas naman sila. Hindi mo na kailangan pang itabi sila sa pagtulog mo tuwing gabi dahil may magbabantay na sa kanila at para makatulog ka na din ng maayos, lalo na ngayon at nag-uumpisa ka ng pumasok ng opisina, sagot naman ni Mama. Parang gusto ko na tuloy sa wine ito. Bakit ba feeling ko ang daldal niya ngayon? Hindi niya ba naisip na kaharap namin si Dominic at nakakahiya sa kanya? Baka isipin nito, hindi ko kayang alagaan ang mga anak ko nang ako lang. Hindi po kasi ako sanay na hindi sila katabi sa pagtulog, masanay naman ako sa ganoong setup kaya ayos lang. Sagot ko naman habang hindi ko maiwasang mapasulyap kay Dominic. Ah basta, simula mamaya, hindi na ako papayag pa na itabi mo sa iyo ang mga bata. Hindi pwede dahil ikaw naman ang nahihirapan. Nandito naman ako na palaging titingin-tingin sa kanila. Alalahanin mo din ang kalusugan mo anak.
Tingnan mo nga ang laki ng ibinagsak ng katawan mo dahil sa mga pinanggagawa mo. Sagot naman ni Mama. Talagang nasa mood ito ngayon para kastiguhin ako. Hey, kung saan naman nandito si Dominic sa harap namin saka naman niya ako pinangangaralan. Kahit papaano na iraos ko ang dinner namin. Pagkatapos kumain kaagad akong nagpaalam sa lahat na magpahinga na. Masyadong mahaba ang araw ko ngayon at gusto ko nang matulog. Mukhang walang balak umalis ni Dominic kaya bahala na siya. Wala akong balak na i-entertain siya buong gabi. Tama nang pinagbigyan ko siya sa hiling niyang makita at makasama ang mga bata. Hindi na ako lalagpas sa boundary na iyon. Kakausapin ko lang siya kung tungkol sa mga bata ang topic at titimepo lang ako para i-open up sa kanya ang tungkol sa tuluyang pakikipag-divorce sa kanya. Tanggap ko na sa sarili ko na wala talagang forever dahil takot na akong masaktang muli. Katulad ng payo ni Mama sa akin, hindi ko na muna itinabi sa pagtulog ang kambal lalo na at hindi ko alam kung anong oras uwi si Dominic. May pag-uusapan pa raw kasi silang dalawa ni Papa at hindi na din ako interesado pa na malaman kung ano iyon. Gusto ko na ng tahimik na buhay at kapanatagan ng kalooban kaya ginagawa ko ito. Pangarap ko din naman na mabigyan ng kumpletong pamilya ang mga anak ko. Iyong may matatawag silang mommy at daddy habang lumalaki sila. Alam ko sa sarili ko na hindi ko pagsisisihan ang pagbibigay ng chance kay Dominic na makilala siyang mga anak namin. Nagiging fair lang naman ako sa laban ng buhay. Pero hindi ibig sabihin nito na muli kaming babalik sa dati. Paninindigan ko talaga kung ano man ang desisyon ko ngayon. Tama na ang minsang pagdurusa. Mas gustuhin ko pang tumanda mag-isa lang dahil tangap ko na sa sarili ko na hindi ako maswerte sa pag-aasawa. Kinabukasan, medyo tanghali na akong nagising. Kaagad akong naligo at nag-ayos ng sarili. Siguradong sa mga oras na ito, nasa opisina na si Daddy. Gayunpaman, balak ko pa din pumasok kahit late na. Gusto ko talagang matutunan ang mga trabaho sa Sebastian Logistics para naman maipagmamalaki ako ng buong pamilya. Kailangan ko na din talagang magseryoso sa buhay. Ibabangon ko ang sarili ko at gusto kong maging magaling na kagaya ni Daddy pagdating ng araw. Gusto kong may mapatunayan sa aking sarili kaya magsisikap ako. Tama, aabalahin ko ang sarili ko sa pagpapatakbo ng kumpanya hanggang sa lumaki ang mga anak ko. Gusto kong makontento sa mga bagay na kung anong meron ako ngayon. Hindi ko na kailangan pa ng panibagong pag-ibig para lang sumaya. Nang masiguro ko na maayos na ang makeup ko, kaagad kong sinukbit ang aking shoulder bag at lumabas ng kwarto. Diretso ako sa nursery room para tingnan ang mga bata at hindi ko maiwasang mapangiti nang madatnan silang tulog na tulog pa rin. Puyat yata ang mga babies ko yaya, tanong ko sa dalawang yaya nagbabantay sa mga anak ko. Naku ma'am, napagod po sa kakalaro kagabi. Late na nga nakauwi kagabi si Sir Dominic. Nag-iiyak kasi si Brianna tuwing lumalayo sa kanya ang daddy niya, kaya hinintay po muna ni Sir na makatulog bago umalis, nakangiti namang sagot ni Yaya Ana. Hindi ko naman maiwasan na matigilan. Talaga palang nag-spend ng maraming oras si Dominic sa mga anak namin kagabi. Baka naman gusto niya lang din ipakita na mabuti siyang ama. Gayunpaman, masaya pa rin ako sa isiping nakasama siya ng medyo matagal ng kambal. Sa bagay, pabor sa akin iyon. Maganda talaga na dalawa kaming magpalaki sa mga anak namin. Pero hindi ibig sabihin noon na muli kaming bumalik sa dati. Hindi na pwede. Ang turing ko na lang ngayon sa kanya ay ama ng mga bata at wala ng iba. Sige po. Kayo na muna ang bahala sa kanila ha. Nakangiti kong wika sa dalawang yaya at isa-isa kong hinalikan sa pisngi ang himbing na himbing pa rin sa pagtulog ng mga anak ko at nagmamdali ng lumabas ng nursery room. Late na talaga ako at kailangan ko ng magmadali. Nakakahiya kay Daddy. Nag-half day na nga lang ako kahapon tapos late pa akong papasok ngayon. Kapag ganito palagi, paano pa kaya ako magiging magaling na nito? Palabas na ako ng mansyon nang makasalubong si Mama. Nagtataka itong napatitig sa akin bago nagsalita. Gising ka na pala. Teka, saan ka pupunta? Papasok ka ba ng opisina? Nagtataka nitong tanong sa akin. Kaagad naman akong lumapit dito at hinalikan sa pisngi tanda ng paggalang bago ko ito sinagot. Opo, late na nga po ako sagot ko naman. Kaagad naman ako nitong hinwakan sa kamay bago nagsalita. Hindi pwedeng umalis ng bahay na walang laman ang tiyan, sagot nito sabay hila sa akin papuntang kusina. Wala na akong nagawa pa kundi ang magtiyanod na lang.
Sa totoo lang, kumakalam na din ang sikmura ko dahil sa gutom. Halos 9:00 na ng umaga kaya naghahanap na ng pagakin ang tiyan ko. Pagdating ng dining area nagulat pa ako dahil may mga nakahanda ng pagkain sa mesa. Wala na akong nagawa pa kundi ang maupo para maumpisahan ko ng kumain. Si Mama na din ang naglagay ng pagkain sa pinggan ko. Late nang umuwi kagabi si Dominic. Hinintay ka pang ang lumabas ng kwarto pero napahimbing na yata ang tulog mo. Maya-maya wika ni Mama sa akin. Kaagad naman akong natigilan. Kung makapag-open up ito tungkol kay Dominic parang wala na lang sa kanila ang dahilan ng hiwalayan namin. Kahit na hindi ako nagkikwento sa kanila alam kong may ideya na sila kung gaano kasakit ang pinagdaanan ko sa mga kamay ni Dominic. Ganoon po ba? Baka gusto niya lang po makasama ng matagal ang mga bata, sagot ko. Pilit kong pinapagsigla ang boses ko habang sinasabi ang katagang iyon para naman maramdaman ni Mama na hindi na ako apektado sa presensya ng dati kong asawa. May bisya nga pala, noong umalis ka ng bansa alam mo bang si Dominic na mismo ang umamin sa amin sa lahat ng mga pagkakasala na nagawa niya sa iyo, wika ni Mama sa akin. Kaagad naman akong natigilan. Biglang nawala sa pagkain ang atensyon ko at tulala akong naptitig sa kanya. Ano po ang sabi niyo, tanong ko. Trixie, alam kong iniiwasan mo nang mapag-usapan ang nakaraan. Pero gusto ko lang ipaalam sa iyo na alam namin kung ano ang nangyari sa inyong dalawa. Mismong si Dominic ang nagkwento sa ama mo at alam mo bang sobrang hirap sa amin na tanggapin iyon? Bakit kailangan mong maglihim anak? Bakit hindi mo sinabi sa amin ang totoo? Tanong ni Mama. Hindi ko naman maiwasan ang maluha. Sorry wala po akong lakas ng loob. Mahal ko po siya ma at ayaw ko pong kamuhian niyo siya, sagot ko. Kaagad ko namang naramdaman ang pagyapos ni Mama mula sa likuran ko. Lalo naman akong napaiyak. I am sorry anak. Akala ko simpleng hiwalayan lang ang naganap sa inyong dalawa at huli na nang malaman namin na may pananakit palang involved, sagot nito. Lalo naman akong nagulat. Kung ganoon, mukhang wala ng dahilan para maglihim sa kanila. Mukhang inamin ni Dominic lahat ng kahayupan na ginawa niya sa akin. Kung hindi lang siya kadugo ni Francine, baka napatay na siya ng ama mo noong araw na inamin niya lahat ng mga pagkakasala na nagawa niya sa iyo. Muling wika ni Mama na lalo kong ikinagulat. Hindi ko talaga inaasahan na magagawang aminin ni Dominic ang lahat ng mga kahayupan na ginawa niya sa akin noon sa mismong harap ng Papa Rider ko. Habang nagkikwento si Mama, kita ko kung gaano ito kaseryoso, kaya alam kong nagsasabi ito ng totoo. Pero bakit po parang ayos naman sila Papa at Dominic kagabi? I mean, bakit parang hindi naman galit sa kanya si Papa? Naguguluhan kong tanong kay Mama Ashley. Kaagad naman itong natawa. Dahil na din sa pagpupursige ni Dominic. Kahit makailang ulit pang nakatikim ng sapak sa ama mo ang asawa mong iyan, hindi pa rin tumitigil sa kakasuyo sa amin. Halos araw-araw siyang dumadalaw dito sa bahay para humingi ng tawad, sagot naman ni Mama. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko. Talaga bang ginawa ni Dominic ang tungkol sa bagay na ito? Pero bakit? Dahil ba nagsisisi na siya sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa niya sa akin? Huwag ka sanang magtampo sa amin kung bakit pinapayagan namin siyang pumunta dito sa mansion. Ramdam naman namin ang pagsisisi niya at hindi ka naman namin pipilitin na muling bumalik sa kanya, Trixie. Kahit namsakit ang ginawa niya sa iyo, hindi naman pwedeng habang buhay natin siyang kamuhian, lalo na at ama siya ng mga anak mo, ng mga apo namin, muling wika ni Mama. Pilit ko naman itong winisyan. Ayos lang po Ma. Actually, pilit ko na din naman ibinabaon sa limot ang lahat ng mga masasamang alaala ng kahapon. Ayaw ko din po mabuhay sa galit. Tama po kayo, ama siya ng kambal at ayaw kong maapektuhan ang paglaki ng mga bata dahil may galit ako sa ama nila. Gusto kong ibigay kung ano ang mas makakabuti sa kanila. Gusto kong maranasan nila na lumalaki silang may matatawag na mommy at daddy, sagot ko. Ganito na nga siguro kapag isa ka ng ina. Lahat kaya mong gawin para sa mga anak. Kahit na ang imposibleng bagay ay gagawin mong posible, magiging masaya lang ang mga anak mo. Kung ano man ang naging desisyon ko ngayon, alam kong hindi ko ito pagsisisihan. Hahayaan kong magampanan ni Dominic ang pagiging ama niya sa mga anak namin kahit na wala na akong balak pang makipagbalikan sa kanya. Tama nang minsan akong umibig at nasaktan.
Hindi ko nahahayaan pang maulit ang mga nangyari noon kaya buo na ang loob ko na hindi na ako makikipagbalikan pa kay Dominic. Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap namin ni Mama, muli kong itinoon ang pansin ko sa pagkain. Pagkatapos kumain, kaagad akong nagpaalam sa kanya na papasok na ng opisina at kaagad naman itong pumayag. Nangako pa nga ito na siya na daw ang bahala sa kambal na siyang labis ko namang ipinagpasalam. Kahit na may mga yayas na nag-alaga sa kambal, iba pa rin na may tingin sa kanila na taong malapit sa puso ko. Kahit papaano, palagay pa rin naman ang kalooban ko na walang mangyayaring masama sa mga anak ko habang nasa opisina ako. Habang nasa loob ako ng kotse at nagbabiyahe papuntang opisina, hindi pa rin maalis-alis sa isipan ko ang mga pinag-usapan namin ni Mama Ashley. Hindi ko akalain na magagawang aminin ni Dominic ang lahat ng mga pagkakamali na nagawa niya sa akin. Well, kung talagang nagbago na siya, much better na din siguro. Mas pabor iyon para sa mga anak namin. At least, alam kong magiging mabuti siyang ama sa mga bata at wala na akong dapat na ipangamba. Pagdating ng opisina, kaagad na akong dumiretso sa opisina ni Papa Ryder. Nagulat pa ako dahil naabutan ko sila Cholo at Tito Miguel na kausap ni Papa. Good morning pa. Pasensya na po late ako, kaagad na bati ko dito. Tumango lang ito sa akin at sinenyasan akong lumapit. Kaagad namang napatayo si Cholo at inilahad ang kamay sa akin. Good morning Trex, ngiting-ngiting bati nito. Kahit nasariwa pa rin sa isip ko ang mga nangyari kahapon, wala akong choice kundi tangapin ang pakikipagkamay nito. Pareho kasing nakatingin sa aming dalawa sila Tito Miguel at Papa Ryder. Ayaw ko namang magmukhang bastos sa harap nila. Good morning Cholo, Tito Miguel. Pilit ang ngiting sagot ko at atubiling nakipag-shake hands kay Cholo. Ewan ko ba, simula noong sinabi niya na may gusto siya sa akin, parang bigla akong nawala ng gana sa kanya. Pagkadaop ng palad naming dalawa, naramdaman ko pa ang pagpisil ni Cholo sa palad ko kaya dali-dali kong binawi ang aking kamay. Kaswala kong dumistansya sa kanila at kunwari nakangiting hinarap si Papa. Mabuti naman at dumating ka anak. May meeting ako mamaya ng kaunti kay Mr. Cheng at balak kitang isama, muling wika ni Papa sa akin. Kaagad naman akong napangiti. Akmang sasagot sana ako nang biglang nagsalita si Tito Miguel para magpaalam. Bueno pere, pumunta lang kami dito para personal na iabot sa iyo ang invitation para sa wedding anniversary namin ni Mrs. E-expect namin ang pagdating ng inyong buong pamilya, wika ni Tito Miguel at kaagad na tumayo. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Talagang personal pa silang pumunta dito sa opisina para personal na iabot kay Papa ang invitation card na iyan. Kung ganoon, gaano ba kahalaga ang pamilya namin sa pamilya para gawin ito? Ganoon pa man, pinilit ko na lang binaliwala ang lahat at nakahinga lang ako nang maluwag ng tuluyan ng lumabas ng opisina ang mag-ama. Hindi ko alam pero bigla akong nawala ng amor kay Cholo. Siguro dahil hindi ko ini-expect ang sinabi niya kahapon na gusto niya akong ligawan. Pa, matagal na po ba kayong magkaibigan ni Tito Miguel? Kaad na tanong ko kay Papa Ryder pagkalabas nila Cholo dito sa opisina. Saglit naman nag-isip si Papa Ryder bago sumagot. Simula bata pa kami, magkaibigan na kami. Nahinto lang ang communication namin sa isa't isa nang nag-migrate siya sa Amerika at doon na nakapag-asawa, sagot nito sa akin. Katulad ng sinabi ni Papa, isinama niya ako sa lunch meeting niya kay Mr. Cheng. Tungkol sa negosyo ang pinag-uusapan at kahit papaano marami akong natutunan sa pag-uusap na iyon. Kahit papaano, naging maayos naman ang buo kong araw. Sabay na din kaming umuwi ni Papa ng mansion at laking gulat ko dahil naabutan ko pa si Cholo na naghihintay na pala sa akin. May dala itong isang flower bouquet at pagkababa ko pa lang ng kotse, agad na itong sumalubong sa akin, sabay abot ng mga flowers na hawak niya. Bantulot ko namang tinanggap iyon kahit nasa kaloob-looban ng puso ko, hindi ako masaya sa presensya niya. Salamat, malamig kong wika kay Cholo pagkatanggap ko sa bulaklak na bigay niya. Pagod ako at gusto ko sanang magpahinga kaya lang hindi naman pwedeng hindi ko siya harapin. Baka mapulaan pa ako ng pamilya niya kapag gagawin ko iyon. Pasensya ka na kung nakaabala ako sa iyo. Pagkaalis kasi namin kanina ng opisina niyo, bigla kasi kitang na-miss eh. Ganito talaga siguro kapag in love ka sa isang babae. Matamis na ngiting sagot nito sa akin. Hindi ko naman malaman ang isasagot ko. Super corny niya at hindi ko gusto ang naririnig ko mula sa kanya.
Kung na-miss niya ako, kabaliktaran naman sa nararamdaman ko ngayon. Hangat maari, ayaw ko sana siyang makita ulit. Kaya lang nandito na siya sa mansion at ano pa nga ba ang magagawa ko? O Cholo! Napadalaw ka yata ah. Prime saglit akong nakahinga ng maluwag nang biglang lumapit sa amin si Papa Ryder. Opo tito. Dinadalaw ko lang po si Trixie. Kung ayos lang po sa inyo, gusto ko pong ipagpaalam sa inyo si Trixie na imbitahan ko sana siya sa concert ng isang international singer na magpe-perform mamaya sa Coliseum, nakangiting wika ni Cholo. Nagulat naman ako. Talagang nauna pa siyang nagpaalam kay Papa tungkol sa pag-iimbita niyang ito kaysa sa akin. 100% red flag sa akin ang mga ganitong lalaki. Maano bang tanungin niya muna ako bago si Papa, diba? Hindi pa nga ako pumapayag eh. Ganoon ba? Sa akin walang problema. Kung papayag si Trixie, Devi not. Basta ipangako mo lang sa akin na ingatan mo siya at iwi ka agad dito sa bahay pagkatapos ng concert na iyan, nakangiti namang sagot ni Papa. I mean, Cholo. Sorry, wala ako sa mood umattend ng concert ngayon. Hindi ko maiwasang sabat. Sa lahat ng ayaw ko, iyong may ibang tao na magdedesisyon sa mga gusto kong gawin. Ayaw na ayaw ko pa naman na pangunahan ng iba. Hindi ako manika na desusi. May sarili akong isip at desisyon sa buhay. Ganoon ba? Aakala ko mahilig ka din sa banda, pautal-utal naman na sagot ni Cholo. Baka sa boses nito ang pagkapahiya, kaya hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Graduate na ako sa mga ganyang klaseng bagay. Pasensya ka na Cholo ha? Alam kong sayang ang tickets na iyan kaya lang pagod talaga ako eh. Balak ko din pumasok ng maaga bukas. Sa opisina kaya sorry talaga, kulang sa sensibilidad na wika ko sa kanya at wala na akong pakialam pa kung ano man ang mararamdaman niya. Hindi niya ako madadala sa mga ganitong klaseng diskarte niya. Well, ayaw ni Trixie and I think kailangan mong igalang iyan Cholo. Maiwan ko na muna kayo, sagot naman ni Papa at kaagad na itong umalis. Trex, pasensya ka na ha? I mean, promise, hindi na maulit ito, muling wika ni Cholo. Kahit na malabo sa akin ang mga sinasabi niya ngayon pilit ko namang iniintindi. I understand. Pero umaasa ako na sana hindi na maulit ito Cholo, sagot ko naman. Kaagad naman itong tumango pero bakas pa rin sa mga mata niya ang pagkadismaya. Yes, the way, pwede bang next time na lang tayo mag-usap? You know, pagod ako at gusto ko nang magpahinga. Isa pa, hinihintay na ako ng kambal kaya pasensya ka na, wika ko sa kanya. Umaasa ako na maiintindihan niya ang ibig kong sabihin at hindi na siya babalik dito sa mansion. Ayaw ko talaga sanang magpaligaw sa kanya pero hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na hindi siya ma-o-offend. Okay, naiintindihan ko. Pasensya ka na sa abala, Trex ha? Gusto lang talaga kitang makita ngayong hapon kaya nandito ako. Nakangiti nitong sagot kasabay ng paghawak niya sa kamay ko. Hindi ko inaasahan ang ginawa niya at akmang hahatakin ko na ang kamay ko para nabitawan niya nang biglang napansin ko ang presensya ni Cholo na naglalakad palapit sa amin. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito pero baka sa kanyang mga mata ang hindi maipaliwanag na damdamin. Cholo! Cholo! Cholo, kaagad na bigkas ni Dominic nang makalapit sa amin. Bakas na sa boses nito ang tinitimping galit sabay sulyap sa kamay ko na hawak pa rin ni Cholo. Pasimple ko namang hinila ang kamay ko kaya kaagad na nabitawan ni Cholo na siyang labis kong ipinagpasalamat. Dominic de la Fuente. Nandito ka din. Hindi ko alam pero bakit parang ang liit ng mundo nating dalawa, bakas ang galit sa boses na sagot naman ni Cholo. Mukhang nagkakainitan na naman kaagad ang dalawa kaya sumabat na ako. Anong ginagawa mo dito, Dom? Ang aga pa si Dominic na ang kinausap ko. Bigla kasi akong nag-alala lalo na nang mapansin ko ang matalim na titig nito kay Cholo. Yah at hindi ko inaasahan na ito pala ang madadatnan ko. Pasensya na kung naisturbo ko kayo. Nandito ako para sa mga bata. Pwede mong ituloy ang pakikipag-usap mo sa kanya kung gusto mo, sagot ni Dominic sa akin. Nagulat naman ako. Kung kanina, ramdam ko ang galit sa presensya niya, bigla itong nagbago sa isang iglap lang. Bigla itong naging mahinahon at ramdam ko ang pait sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko maiwasang sundan ng tingin si Dominic pagkatalikod nito sa amin.
Laglag ang balikat nito na naglakad papasok ng mansyon, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba sa sarili ko. Para akong naaawa sa kanya na hindi ko maintindihan. Mabuti naman at nakaramdam din at umalis. Palagi ba siyang pumupunta dito sa inyo? Muling naagaw ni Cholo ang atensyon ko nang magsalita ito. Binibisita niya ang mga anak namin. Isa pa, may basbas na siya kina mama at papa kaya malaya siyang makalabas at pasok dito sa bahay, dahil ama pa rin naman siya ng kambal, sagot ko naman. Hindi naman nakaligtas sa pandinig ko ang malalim nitong pagbuntong hininga. Nang titigan ko ang kanya mukha, nababakas ko ang inis doon. Hindi ko na lang pinansin pabagkos pilit ko itong initain. Pasensya ka na Cholo ha? Hindi kita mahaharap ng matagal ngayon. Marami pa akong dapat gawin, wika ko. Umaasa ako na sana maramdaman niya na wala akong gana na pakiharapan siya at sana umalis na siya. Really? I mean, dahil ba nandito na si Dominic? Don't tell me na mas matimbang pa rin siya sa iyo sa kabila ng mga ginawan iyang pagkakamali. Trex, I am willing to be a father of your babies. Sana bigyan mo ako ng chance, sagot nito. Kaagad naman akong nakaramdam ng pagtutol sa kalooban ko. Heto na naman kami. Nag-umpisa na naman siya sa mga salita niyang hindi kayang tangapin ng isipan ko. Sa pait na pinagdaanan ko sa buhay wala na. Talaga akong balak na magpaligaw kahit kanino dahil wala na akong balak pang pumasok ulit sa isang relasyon. Cholo, please don't do this. Hanggang pakikipagkaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa iyo at sana maintindihan mo, pilit akong nagpapa, kahinahon habang sinasabi ang katagang iyon. Kaagad naman itong umiling. Mahal kita at kahit na ano pa ang sabihin mo, hindi ako titigil na mahalin ka. Trex, alam kong naguguluhan ka lang ngayon. Alam kong darating din ang time na ma-realize mo kung gaano ka kahalaga sa akin. Promise, mahalin mo lang ako, handa kong tangapin ang lahat-lahat. Ituturing kong anak ang mga anak mo kay Dominic at magsasama tayo ng masaya. Hindi mo mararanasan sa mga kamay ko ang mga pahirap na naranasan mo kay Dominic. Magiging mabuti akong asawa sa iyo Trex, mahaba nitong sagot. Kaagad naman akong umiling. No. Cholo, please, umalis ka na muna. Tama na. Hindi na mangyayari pa kung anuman ang mga sinasabi mo dahil wala na akong balak na pumasok sa isang relasyon. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. May mga anak na ako kaya wala nang dahilan pa para magmahal muli, sagot ko naman sa kanya. Kaagad naman itong natigilan. Kita ko sa mga mata nito ang pagtutol pero wala na akong magagawa pa. Nasabi ko na ang ilan sa mga gusto kong sabihin at kung tatangapin niya man iyon or hindi wala na akong magagawa pa. I am sorry Trex. Kahit na ano pa ang sasabihin mo sa akin ngayon, patuloy pa rin akong aasa na matutunan mo akong mahalin. Hindi ako titigil hangat hindi ka mapapasa akin, seryoso. Nitong sagot. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Kung hindi man naging mabuting asawa sa iyo si Dominic, ibahin mo ako. Hindi ka iiyak sa piling ko Trex. Iyan ang maigagarantiya ko sa iyo, kaya sana naman bigyan mo ako ng kahit isang chance na mapatunayan sa iyo kung gaano ka kahalaga sa akin, sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng inis. Hindi naman ako ganoon kasamang tao para hindi siya maintindihan pero kung ganito siya kakulit ngayon, kailangan ko nang gumawa ng paraan para iwasan siya. Ipangako niya man sa akin ang langit at lupa, wala na din talaga akong balak ng patulan siya. Kung ayaw niyang tumigil bahala siya, basta ang importante, nasabi ko na ang mga gusto kong sabihin. Cholo, mauna na ako sa iyo. Pasensya na talaga, sagot ko na lang at mabilis na itong tinalikuran. Tinawag niya pa ang pangalan ko pero hindi ko na siya nilingon pa. Kabastusan na kung kabastusan ang ginawa ko kay Cholo, pero ano pa nga ba ang magagawa ko? Ayaw niyang makinig sa sinasabi ko kaya bahala na siya. Wala na akong magagawa kung matigas ang ulo niya. Diretso akong naglakad patungo sa nursery room kung saan alam kong hinihintay ako ng kambal. Hindi na ako nagulat pa nang madanan ko si Dominic na masayang nakikipaglaro sa mga bata. Mikey panabay pang sigaw ng kambal nang mapansin nila ang pagdating ko. Excited silang naglakad palapit sa akin kaya kaagad ko silang sinalubong at pinupog ng halik ang kanilang pisngi. Kumusta ang mga bebis ko? Masaya ko pang tanong. Napahagikit naman ang dalawa sabay turo sa kanilang ama na nakangiting nakatingin sa amin.
Hindi ko naman maiwasan na mapangiti, lalo na nang mapagmasdan si Dominic na nakasuot na lang ng white t-shirt at cotton shorts na lagpas tuhod. Pants ito kanina kaya lang masyado na siguro siyang at home dito sa bahay, kaya hinubad niya muna para makakilos siya ng maayos. Palagi bang dumadalaw sa iyo ang lalaking iyon dito sa mansion? Nanliligaw ba siya sa iyo? Kaagad na tanong ni Dominic pagkatapos ng ilang sandali. Balik sa paglalaro ang kambal pagkatapos ko silang panggigilan. Simula nang bumalik ako ng bansa, ngayon lang siya dumalaw dito sa mansion and yes, gusto niya akong ligawan, diretsahan kong sagot. Kaagad kong napansin ang pagguhit ng sakit sa mga mata nito. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya, lalo na nang mapansin ko ang kaagad na pamumula ng mga mata nito na parang nagpipigil na maiyak. Para akong sinapak ng makailang ulit nang marinig ko ang katagang binangit sa akin ni Trixie. Bigla akong nakaramdam ng agam-agam at takot sa nalaman na nanliligaw pala talaga sa kanya si Cholo. Lisipin ko palang na baka ma-inlove siya sa lalaking iyon, libo-libong sakti na ng kalooban ang nararamdaman ko. Hinding-hindi ko talaga matanggap na mapunta siya sa iba. Kung kailan naman na-realized ko lahat ng mga pagkakamali ko at nagbago na ako, saka naman nagbabadyang mawala sa akin si Trixie. Pakiramdam ko, ikamamatay ko kung makuha siya ng ibang lalaki sa akin. Alam ng Diyos kung gaano ko siya kamahal at lahat gagawin ko bumalik lang siya sa akin. Actually, kaya ko naman talagang maghintay kung kailan niya ako mapapatawad eh. Pero sa isiping may nanliligaw na pala sa kanya, hindi ako sigurado kung hanggang saan ang pagtitimpi ko. Gusto ko nang mabuo kami. Gusto ko siyang makasama ulit sa iisang bubong kasama ng mga anak namin. Gusto ko na ng masaya at buong pamilya. Gusto kong mukha nito ang una kong masilayan sa pagising ko sa umaga. Kailangan ko si Trixie para muling magpatuloy sa buhay. Sobrang sakit para sa akin na nakikita itong may kausap na ibang lalaki sa Harden kanina. Grabe ang ginawa kong pagpipigil kanina para hindi lang masapak ang Cholo na yun. Wala siyang karapatan na hawakan kahit dulo ng daliri ng asawa ko. Wala siyang karapatan na ligawan si Trixie dahil akin lang siya. Hindi ako papayag na mapunta siya sa ibang lalaki. At kahit nagbago na ako, baka makapatay ako ng wala sa oras dahil sa matinding selos. Ikaw na muna ang bahala sa kambal ha. Magbibihis lang ako, naputol ako sa pagmumuni-muni ng biglang nagsalita si Trixie. Wala sa sariling tumango ako habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanyang magandang mukha. Ang sarap niya sanang yakapin ngayon. Ang sarap niya sanang halikan at damhin ang init ng kanyang katawan. Miss na miss ko na ang asawa ko. Kailan ko kaya siya muling maangkin? Nasundan ko na lang ng tingin si Trixie habang naglalakad na ito palabas ng nursery room. Malakas ang kabog ng puso ko at ramdam ko na ang paninigas ng alaga ko sa simpleng pagtitig sa kanya. How much more kung muli ko siyang makasama sa kama? Siguro, ako na ang pinaka-masayang lalaki sa mundo. Gusto ko na nga sanang magdi-daydreaming nang mapansin ko ang pagpasok ng isa sa mga yaya ng kambal dito sa kwarto. Kaagad nitong sinabi na pinapatawag daw ako ni Papa Ryder at hinihintay ako nito sa library. Kaagad naman akong tumango at iniwaan na muna sa kanya ang kambal upang puntahan si Papa Ryder sa kanyang opisina. Ano kaya ang kailangan ng biyanan ko? Nitong mga huling araw, naramdaman ko na unti-unti nang bumabalik ang tiwala nito sa akin. Hindi kagaya noong mga unang buwan at taon na pag-amin ko sa kanila sa lahat ng mga pagkakamali ko sa anak nila. Halos patayin niya ako sa bugbog at naiintindihan ko naman iyon. Never akong nagtanim ng galit sa kanya sa kabila ng pananakit na ginawa niya sa akin. Deserve kong masaktan ng ama ng babaeng niluko ko kaya ayos lang. Mas gusto ko nga iyon eh. Mas gumagaan ang pakiramdam ko tuwing nasasapak niya noon. Feeling ko kasi, sa bawat sapak na natatagap ko, nababawasan ng kahit kaunti lang ang mga kasalanan na nagawa ko sa asawa ko. Habang buhay kong pagisisihan lahat ng mga pagkakamali ko. Iyan ang sigurado at hindi magbabago iyon. Baka nga hanggang sa hukay, dala ko pa rin ang usig ng konsensya eh. Basta, babawi ako. Hindi lang kay Trixie pati na din sa mga anak ko. Magiging mabuti at huwaran akong ama hanggang sa paglaki ng kambal. Pagdating ng library, kumatok muna ako ng 3 beses bago dahan-dahan na binuksan ang pintuan. Naabutan ko pa si Papa Ryder na abala sa harap ng computer, at nang mapansin nito ang pagdating ko, kaagad akong sinenyasan na maupo sa upuan na nasa harap ng office table. Pinapatawag niyo daw po ako, sir. May paglilingkod po ba ako sa inyo?
Sir ang tawag ko sa kanya instead na Papa bilang tanda ng paggalang. Tumitig muna ito sa akin bago dahan na tumayo at naglakad patungo sa isang mesa na may nakapatong na alak at baso. Kinuha nito ang bote ng isang mamahaling wine at nagsalin sa 2 wine glass at iniabot sa akin ang isa. Malugod ko namang tinanggap iyon at nagpasalamat. Sumimsim ako ng kaunti bago ko napansin na naglakad pabalik sa kanyang swivel chair sa Papa Rider at naupo. Siguro nagtataka ka kung bakit dito sa library kita kinausap, paunang wika ni Papa Rider. Dahan-dahan naman akong tumango. For the past month, napansin ko ang pagbabago mo, Dominic. Nagpa-imbestiga na din ako kung ano ang mga pinagkakaabalahan mo nitong mga nakaraang taon at masaya ako sa aking mga nalaman. Wika nito. Hindi naman ako umimik. Hinihintay ko pa kung ano man ang sasabihin niya dahil importante din na makausap ko siya ngayon para formal na magpaalam sa kanya para ligawan si Trixie. Siguro alam mo na nililigawan ni Cholo si Trixie ngayon, muling wika ni Papa Rider. Hindi ko maiwasang maikuyom ang aking kamao ko sa isiping baka mas boto na ito kay Cholo kumapara sa akin. Baka bigla na ako nitong pagbawalan na pumasok ng mansion dahil may iba na silang napupusuan para sa anak nila. I am sorry, sir. Pero asawa ko pa rin si Trixie at hindi ako pumapayag na ligawan siya ng kahit sino. Kahit pa ng anak ng kaibigan nyo, seryoso kong sagot. Matiim naman akong tinitigan ni Papa Rider bago gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng kaba habang pinagmamasdan ang unti-unting pagguhit ng ngiti sa labi ni Papa Rider. Hindi ko alam pero feeling ko may ipinapahiwatig ang ngiting iyon na lalong nagbigay sa akin ng kakaibang takot. Mukhang dumating na nga ang kinatatakutan ko. Baka nga tuluyan na akong pagbawalan nito na lapit sa anak nila. Dominic, mukhang ang laki na nga ng ipinagbago mo. Nakikita ko sa mga mata mo yan ngayon, nakangiti nitong muling wika. Hindi ako nakaimik. Yes, nagpaalam sa akin si Cholo na liligawan niya daw si Trixie and isa akong ama. Hindi ko pwedeng panghimasukan kung ano man ang desisyon ng anak ko. Ayaw kong maging kontrabida pagdating sa nararamdaman niya. Hindi kami tututol kahit na sino pa ang mahalin niya. Muling wika ni Papa Rider. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako or hindi sa sinabi niya ngayon. Paano kung ma-inlove si Trixie kay Cholo? Paano ako? Kakayanin ko ba ang pait ng kabiguan sa pag-ibig? God! Hindi ko yata kaya. Aminado din ako na hindi ako perpektong tao. Marami din akong mga pagkakamali na nagawa sa buhay ko noong kasing edad lang din kita. Pinilit ko din magbago at masaya ako dahil binigyan ako ng pangalawang pagkakataon ng Diyos para muling makasama ang babaeng mahal ko, muling wika nito. Parang gusto ko ng pagpawisan ng malapot dahil sa paputol-putol na kwento ng bayanan ko. Ano ba talaga ang gusto niyang mangyari? Ano ba talaga ang gusto niyang sabaihin sa akin? Sa kabila ng mga pagkakamali na nagawa mo sa anak ko, gusto pa rin kita para sa kanya, lalo na at napapansin ko ang pagbabago mo. Pagpapatuloy na wika nito na hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Ang takot na naramdaman ko kanina ay biglang naglaho. Para akong nabunutan ng tinik dahil sa sinabi niya ngayon. Kahit na matagal kong naging kaibigan ang ama ni Cholo, hindi pa rin ibig sabihin noon na pwede ko nang ipagkatiwala sa kanila ang anak ko. Mas gusto pa rin kita dahil alam ko kung anong klaseng pag-ugali meron ka at sana huwag mo akong bigin Dominic de la Fuente, muling wika nito. Matapang lalaki ako pero sa pagkakataon na ito, hindi ko mapigilan ang maiyak. Sa kabila ng mga kagaguhan na nagagawa ko sa buhay ko, masasabi pa rin na napakaswerte kong tao. Napatawad ako ng mga taong nagawan ko ng kasalanan, kaya dapat lang na magpasalamat ako ng buong puso. Sir, promise mamahalin ko ng buong puso ang anak nyo. Kung ano man ang mga nangyari noon, habang buhay kong pagsisisihan at magiging mabuting asawa ako ni Trixie at ama ng mga anak namin, sagot ko kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ni Papa Rider. Genuine na ngiti at hindi ko talaga sisirain ang ipanagkaloob niyang tiwala sa akin. Sa inyong dalawa ni Cholo, ikaw pa rin ang pipiliin namin. Hindi ako tanga para hindi ko malaman kung ano man ang purpose nila sa paglapit-lapit sa akin. Hindi ko isusugal ang kinabukasan ng anak ko sa kanila, makahulugang muling wika ni Papa Rider. Salamat, sir. Maraming salamat. Pangako, hindi ko kayo bibigin. Mamahalin ko ang anak niyo sa abot ng aking makakaya.
Mamahalin ko siya ng buong puso at higit pa sa sarili ko, sagot ko. I know and this is your chance para muling makuha ang loob ng anak ko. Gawin mo ang lahat para muli mong makuha ang tiwala niya, Dominic. Masyado siyang nasaktan sa mga nangyari at hindi mo siya masisisis kung bakit takot na siyang magtiwala muli, sagot nito. Masaya naman akong tumango. Yes sir, sagot ko. Nagulat naman ako nang marinig ko ang malakas nitong pagtawa kasabay ng pagtayo at naglakad palapit sa akin. Malakas akong tinapik sa balikat bago ito nagsalita. Don't call me sir. Kasal ka sa anak ko at dapat lang natawagin mo din akong papa, wika nito sa akin. Kung hindi lang ako nahihiya, gusto ko sana itong yakapin para magpasalamat eh. Kaya lang masyado na yatang awkward iyon. Saka na lang siguro kapag magiging maayos na talaga ang lahat. Thank you pa. Thank you so much, sagot ko. Ang sarap pala sa pakiramdam na may matawag kang papa. Hindi man sa katayunan ng tunay kong ama dahil matagal na siyang patay kundi sa ama ng babaeng mahal ko. Ang pagtanggap niya sa akin bilang son-in-law ang malaking bagay na sa akin. No worries, Dominic. Ginawa ko lang kung ano ang tama para sa anak ko. Hindi din naman ako papayag na makipag-divorce siya at maghanap ng ibang lalaking makakasama. Mas gugustuhin ko pang manatili siya sa tabi mo at least kilala na kita. Kilala ko ang buo mong angkan lalo na at kadugo mo din si Francine na itinuring na din namin na hindi na iba sa aming pamilya. Hindi dahil asawa siya ng anak naming si Charles, kundi naging anak-anakan din namin siya noon, maltaba nitong wika. Pagkatapos ng madamdamin na pag-uusap namin ni Papa Ryder, kaagad na akong niyaya nito sa dining area. Dinner time na kasi at dito na naman ako kakain sa kanila na lalong ikinatuwa ng puso ko. Sa ngayon, makontento na muna ako sa ganitong setup. Pasasaan ba at muling ding mahuhulog sa akin si Trixie? Ngayon pa ba ako susuko gayong may basbas na ako galing sa kanyang ama para magpatuloy na suyuin siya? Ma'am, kakain na daw po ng dinner. Kaagad na balita ng isa sa mga kasambahay namin nang pagbuksan ko ito ng pintuan ng kwarto. Hindi ko na namalayan pa ang oras dahil nakaidlip ako. Sige po manang. Susunod na po ako, sagot ko at mabilis na isinara ang pintuan ng kwarto ko para mag-ayos. Hindi ko mapigilan na mapasuyat sa orasan at nagulat pa ako dahil halos 7:00 na nga pala ng gabi. Oras na para kumain ng dinner. Hindi na ako nakabalik pa ng nursery room noong nagpaalam ako kay Dominic na magbibihis na lang muna. Bigla kasi akong nakaramadam ng pagkaantok kaya pagkatapos kong magbihis kaagad akong nahiga ng kama at mabilis na nakatulog. Mabilis akong nag-ayos ng sarili. Rules pa naman dito sa mansion ay kailangang presentable bago humarap sa pagkain dahil katwiran ni Mama Ashley. Hindi lahat ng tao ay nakakain ng 3 beses sa isang araw kaya dapat igalang ang mga pagkain na nakahain sa harapan namin. Nang masiguro ko na maayos na ang hitsura ko, kaagad na akong lumabas ng kwarto at bumaba ng dining area. Nagulat pa ako nang maabutan ko si Dominic na kausap sila Papa Ryder at Mama Ashley. Hindi pa pala ito nakauwi at mukhang ako na lang ang hihintay para makakain na. Good evening po. Sorry po late ako. Kaagad kong bigkas at mabilis na naglakad patungo sa paborito kong pwesto, kaya lang bigla akong nakaramdam ng pag-aalangang nang mapansin ko nakadikit pala iyon sa kinaupuan ni Dominic. Ayaw ko sana siyang makatabi pero may choice ba ako? Late ako kaya walang dahilan para mag-inarte. Maupo ka na sa tabi ni Dominic, Trixie, para makakain na tayo. Kaagad na wika ni Papa Ryder. Hindi na ako nagdalawang isip pa at kaagad ko na itong sinunod. Naupo ako sa tabi ni Dominic na noon ay hindi naman ako pinapansin. Ni hindi nga ako nilingon eh. Hindi din ako binati pagkadating ko. Baka nagalit dahil hindi ko na siya binalikan kanina sa nursery room. Pagkaupo ko palang kaagad na naming inumpisahan ang kumain. Noong una tahimik lang kami hanggang sa nagsalita si Papa Ryder. Kumusta pala ang negosyo mo, Dominic? Balita ko balak mong mag-expand sa Mindanao narinig kong wika ni Papa Ryder. Kaagad naman akong kinain ng curiosity. Mga ganitong topic ang dapat kong pakinggan dahil tiyak na marami akong matutunan. Yes pa. Pero mga empleyado ko na ang bahala tungkol sa bagay na iyan. Mas gusto kong magstay dito sa Manila dahil nandito ang mag-ina ko, sagot naman ni Dominic na labis kong ipinagtaka. Anong ibig niyang sabihin na mag-ina at ano itong naririnig ko na tinatawag niya ng papa si Papa Ryder? Good. Mas maganda pa rin na nasa tabi ka ng anak mo habang lumalaki sila.
Mas magiging maayos ang paglaki nila, sagot naman ni Papa Ryder. Hindi ko tuloy maiwasan na mapatanga at mabitawan ang hawak kong kutsara at tinidor. Bakit parang kakaiba yata ang samahan ni Dominic at Papa ngayon? Bakit parang sobrang close na nilang dalawa? Nang sumulyap ako kay Mama Ashley, tahimik lang itong kumakain. Hindi ito sumasabat sa usapan nila ni Papa at Dominic kaya ginaya ko na lang ito. Pilit kong itinoon ang focus ko sa pagkain at iniiwasan ng makinig sa pag-uusap nila Papa at Dominic. Mabilis lumipas ang oras. Natapos din kaming kumain at kaagad na nagpaalam sila Papa at Mama na aakyat na daw ng kwarto. Naiwan naman kaming dalawa ni Dominic sa dining area at hindi ko naman malaman ang gagawin ko. Tea or coffee, hindi ko maiwasang tanong dito. Wala lang naalala ko kasi na noong nagsasama pa kami umiinom talaga ito ng tea or coffee pagkatapos kumain. Gusto ko lang ialok ngayon sa kanya para mabawasan ang nararamdaman kong pagkailang. Coffee. Sobrang namiss ko ang templa mo, alam mo ba iyon, sagot nito. Pakiramdam ko biglang lumakas nagpagkabog ng dibdib ko dahil sa sinabi niya, lalo na at ramdam ko ang lambing sa boses niya. Shit! Parang feeling ko unti-unti na namang kinakain ni Dominic ang buo kong pagkatao. Dahil ba sa napansin kong magkasundo na silang dalawa ni Papa at pwede na din akong magtiwala sa kanya? Kakainin ko ba ang pangako ko sa sarili na hindi na muling babalik sa kanya? Hey, ang hirap pala ng ganito. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko lalo na ngayon at malayang nakakalabas-pasok si Dominic dito sa mansion. Magkasundo na sila ni Papa dahil siguro pareho silang negosyante. Ewan, bahala na. Akala ko ba ditempla mo ako ng kape? Alam kong gwapo ako kaya walang dahilan para titigan mo ako ng ganyan. Nakangiti nitong sambit na kaagad na nagpabalik ng aking huwesyo. Nakakahiya, ni hindi ko man lang namalayan na kanina pa pala ako nakatitig sa kanya. Baka kung ano ang iisipin nito sa akin. Ha? Sorry. Saglit lang, taranta kong wika at kaagad na itong tinalikuran. Parang gusto kong bumuka na lang ang lupa at kainin ako sa sobrang hiya na nararamdaman ko kay Dominic. Ano ba, lalandi na naman ba ako sa kanya? Paano kung muling maulit ang mga masasakit na nangyari sa amin noon? Nakahanda pa ba akong harapin ang panibagong kabiguan? Ewan na lang talaga. Ang gulo ng isip ko.